lungsod ng Tacuro. Hustisya ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan. Mga magsasaka sa barangay Rahamuda nagtapos sa season-long training on Climate Smart Farm Business School. Micro-rice retailer sa lungsod ng Tacuro nabigyan na ng pinansyal na tulong mula sa DSWD. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Setyembre 15, taon 2023. Kurong pinatay sa lungsod ng Tacuro. Hustisya ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya at mga kaibigan maging mga kasamahan ni Melmar J. Puedan sa kanyang pagkamatay noong ika-14 ng Setyembre kasalukuyang taon. Bukas ng ika-7 ng umaga, magkakaroon ng prayer rally sa San Emmanuel National High School na kung saan nagtuturo si Puedan. Ito ay bilang panawagan ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Matatandaan noong gabi ng Huwebes na matagpuan ang katawan ni Puedan sa kanyang bahay sa barangay San Emmanuel, lungsod ng Tacuro, na kung saan may tama ito ng bala ng baril sa kanyang mukha at katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ayon sa kapulisan, posibleng kilala ni Puedan ang pumatay sa kanya dahil bukas ang pintuan ng kanyang bahay at walang nawawalang gamit. Dagdag ng kapulisan na kung saan may banta na sa buhay si Puedan pero hindi lang ito pinansin. Kasalukuyan, meron ng person of interest ang kapulisan at may hawak na ito na isang saksi at kasalukuyang kinakausap pa nila ang ikadalawang saksi para mas lalo pang mapatibay ang kasong isasampa. Isa ngayong tinitingnan ng kapulisan ang personal grudge na posibleng dahilan ng barilin si Puedan at inaasahan na sa susunod na linggo ay maisasampa na ang kaso laban sa sospek. Nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng guro, maging mga kaibigan, mga mag-aaral nito at kasamahan sa trabaho na kung saan bukas ng ika-7 ng umaga sa San Emmanuel National High School gaganapin ang prayer rally na dadaluhan nito ng mga mag-aaral, kaibigan at katrabaho. Inaasam ngayon na sa lalong madaling panahon, mabigyan ng hustisya ang guro sa kanyang agarang pagkamatay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners.
Mga magsasaka sa Barangay Rahamuda nagtapos sa season-long training on Climate Smart Farm Business School. Narito ang una. Pagkatapos ng 3 buwan na pagsisikap at dedikasyon na nagsimula noong ika-9 ng Hunyo kasalukuyang taon, aabot sa kabuang 21 magsasaka sa Rahamuda ang nagtapos ng season-long training on Climate Smart Farm Business School noong ika-14 ng Setyembre kasalukuyang taon sa Purok 12, Barangay Rahamuda, lungsod ng Tacurong. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon na muna ng field tour sa ika-8 ng umaga na kung saan nagtapos ang mga magsasaka kasama ang komitiba na mula sa City Agricultural Service o OCAS at sangguniang panglungsod o SP member na si Honorable Ralen Tabosares Bernardo na binisita ang lugar na tinaniman at makita ang mga resulta ng kanilang ginawa. Sa pambungad ng pananalita ni City Agriculturist Ivan Jerry Arzagol, tinalakay nito ang layunin sa programa na makakatulong sa karagdagang kakayahan ng mga magsasaka sa pagbabago ng panahon na ito ay nakahanay sa misyon ng Department of Agriculture para magkaroon ng sapat na pagkain ng bansa at mabigyan ng lakas para magtagumpay ang mga magsasaka at mangingisda. Nandoon din si City Councilor Honorable Nestor D. Casador na nagbigay ng kanyang mensahe ng suporta bilang Committee Chairperson sa Agriculture and Fisheries. Bilang karagdagan, ang demonstration area ay isang bahagi ng Tacurong Demonstration Farm na saan nagtapos ng Farm Field School na ang mga nagtapos ay pumupunta sa kanilang lugar isang beses sa 2 linggo para mapakita ang kanilang natutunan. Ang mga magsasaka na sumali sa pag-aaral ay may pursigido na matuto at malapit sa demonstration area. Bilang bahagi ng interbisyon ng OCAS, namahagi ito ng mga bilhi at pataba sa mga nagtapos ng FFS para mapatuloy ang kanilang proyekto at magkakaroon din ng monitoring sa kanilang gagawin. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, micro-rice retailer sa lungsod ng Tacurong nabigyan na ng pinansyal na tulong mula sa DSWD. Narito ang una. Namahagi ngayon ng pinansyal na tulong sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga rice retailers sa lungsod ng Tacurong noong ika-12 ng Setyembre kasalukuyang taon. Umabot sa 27 na benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Ito ay ayon kay Department of Trade and Industry Regional Director Flora D. Polito Gabonales na ang DTI ay nakipagtulungan sa local government unit ng Tacurong para kilalanin at malaman kung sino mga rice retailer ang makatanggap ng tulong pinansyal. Dumalo si Tacurong City Vice Mayor Lina O. Montilla sa pamamahagi at nagbigay rin ito ng mensahe. Nandoon din sa aktibidad sina City Councilor Honorable Nestor D. Casador at Honorable Harvey Legas. Kasama sina Director Loreto V. Cabaya Jr., Regional Director ng DSWD 12 at Noraida Busran ng DSWD 12's SLP Regional Project Coordinator. Nagbigay rin ng kanilang mensahe ang ilang rice retailer na nagpasalamat sa pamahalaan sa tulong na ibinigay. Ayon sa isang benepisyaryo na ang tulong na ibinigay sa kanila ay hindi sapat sa kanilang pagkalugi pero nagpapasalamat sa hakbang na ginawa ng pamahalaan na ang kanilang binibentang bigas ay mura kaysa kanilang inangkat. Ang tulong na ibinigay sa kanila ay bahagi sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tulungan ang mga micro-rice retailer na apektado ng price cap. Ang ginawang pamamahagi ay pinamumunuan ng DSWD SLP na kabalikat ang DTI. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners.
kaibigan, narito tayo ngayon sa loob ng Tacoro City Cultural and Sports Center na kung saan pinaghahandaan ang mutya ng lungsod ng Tacoro bukas ng gabi. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.